Sa buhay, may mga kwento ng pag-ibig na nagsisimula na parang isang magandang panaginip, ngunit nagtatapos bilang isang bangungot na halos imposibleng takasan. Ang pangunahing tauhan sa ating kwento ngayon ay si Yang Yang, isang dalagang minsang kinilala bilang isa sa mga pinakakahangahangang estudyante ng Peking University sa China. Isa rin siyang flight attendant na hinangaan dahil sa kanyang kagandahan at talino, mga katangiang kinainggitan ng marami. Ngunit isang hindi inaasahang pagkikita sa isang flight ang magdadala sa kanyang buhay sa isang direksyong walang sino man ang makapaghuhula. Ipinanganak si Yang Yang noong 1976 sa lungsod ng Harbin. Gayunpaman, naging magulo ang kanyang kabataan dahil sa madalas na pagtatalo ng kanyang mga magulang na kalaunay na uwi sa diborsyo. Ang kapaligirang ito ang unti-unting humubog sa kanyang pagiging perfectionist, matigas ang loob at lubhang determinado sa mga bagay na nais niyang makamit. Matapos mabuwag ang kanyang pamilya ay lumipat siya kasama ang kanyang ina sa Xiamen upang magsimula ng panibagong buhay. Bilang anak na lumaki sa isang single-parent household, naging independent siya at natutong umasa sa sarili. Kapag nakapagpasya si Yang Yang sa isang bagay, bihira siyang umurong kahit pa may mga taong sumubok na pigilan siya. Pagpasok sa vocational high school, mabilis siyang namukod-tangi bilang isang masipag at mahusay na estudyante, mga katangiang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa kanyang hinaharap. Dahil sa kanyang sipag at determinasyon ay mabilis na namukod-tangi si Yang Yang sa paaralan. Bukod sa mahusay na akademikong pagganap, kilala rin siya dahil sa kanyang likas na kagandahan at karisma. Dahil may programa ang kanilang paaralan sa Xiamen Airlines, sumali siya sa pagpili ng mga flight attendant noong 1993 at matagumpay na nakapasa sa mahigpit na seleksyon. Matapos ang ilang taon ng pagsasanay at paghahanda, opisyal siyang naging flight attendant ng Xiamen Airlines noong 1997. Sa murang edad, nakilala siya bilang isa sa mga mahusay na empleyado ng kumpanya at tila nasa tamang direksyon ang kanyang buhay at karera. Ngunit sa kabila ng magandang kinabukasang naghihintay sa kanya, may isang lalaking darating na tuluyang magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Bilang isang flight attendant, sanay na si Yang Yang na makasalamuha ang iba't ibang tao araw-araw. Ngunit sa isang flight mula Beijing patungong Xiamen, may isang pasaherong nagpakita ng kakaibang interes sa kanya. Ang lalaking ito ay si Chunlin. Gumamit siya ng iba't ibang dahilan upang makausap si Yang Yang at kalaunan ay nakuha ang numero nito. Bagamat agad na naunawaan ni Yang Yang ang kanyang intensyon, ibinigay pa rin niya ang numero bilang paggalang sa isang pasahero. Pagkatapos ng flight, hindi na iyon gaanong pinansin ni Yang Yang, ngunit hindi sumuko si Chunlin. Patuloy siyang tumatawag at nagpapadala ng mga mensahe. Madalas na inaanyayahan si Yang Yang na lumabas. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi at kawalan ng interes mula sa dalaga ay hindi niya itinigil ang kanyang panliligaw. Sa mga sumunod na buwan ay nanatiling determinado si Chunlin na mapalapit kay Yang Yang. Gayunpaman, dahil magkalayo sila ng tirahan at abala si Yang Yang sa kanyang karera, bihira niyang pansinin ang mga pagtatangka nito. Samantala, nagsimula namang mag-isip si Yang Yang tungkol sa kanyang kinabukasan. Bagamat matagumpay siya bilang flight attendant, nais pa rin niyang higit pang mapaunlad ang sarili. Dahil dito, nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa Beijing at kumuha ng kursong Business Administration sa Beijing Normal University. Hindi niya alam na ang desisyong ito ay muling maglalapit sa kanya kay Chunlin. Isang pagkikitang kalaunan ay magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Ayon sa mga kakilala niya, bukod sa kanyang kagandahan at magandang pangangatawan ay mahilig din siya sa ballet at iba't ibang sports. Hindi rin siya mahilig sa mga party at karaniwan siyang simple lamang manamit. Dahil sa kanyang magandang imahe ay napili pa siyang maging flag bearer sa pagdiriwang ng sentenaryo ng Peking University.
Ngunit ang tahimik at maayos niyang buhay estudyante ay biglang nagbago dahil sa isang hindi inaasahang tawag sa telepono noong 1998 sa ikalawang semestre niya sa Beijing. Isang araw ay narinig niya ang bantay ng dormitoryo na sumisigaw mula sa ibaba. Bumaba siya upang sagutin ito at nang ilagay niya ang telepono sa kanyang tenga. Isang pamilyar ngunit tila malabong boses ang bumati sa kanya. Ilang segundo siyang nagalungkat ng alaala bago niya tuluyang naalala kung sino ang nasa kabilang linya. Ito ay si Chunlin. Hindi niya inaasahan iyon. Lumipas na ang isang buong taon mula nang una silang magkita, ngunit hindi pa rin siya nalilimutan ng lalaking iyon. Habang sila ay nag-uusap, nalaman niyang patuloy pala siyang sinusubukang tawagan ni Chunlin sa loob ng mahabang panahon. Bago siya lumipat sa Beijing para mag-aral, nag-iwan siya ng mga answering machine sa kanilang bahay sa Xiamen. At nang marinig ng kanyang ina ang mga mensahe ni Chunlin, siya mismo ang tumawag dito pabalik. Bilang isang taong may malawak na karanasan sa negosyo, mahusay makitungo si Chunlin. Maginoo ang kanyang kilos, magalang magsalita at bukas palad sa pagkikitungo sa iba. Dahil dito, naging maganda ang impresyon ng kanyang ina sa lalaki at ibinigay nito ang numero ng dormitoryo ni Yang Yang. Ang tawag na iyon ang nagsilbing malaking pagbabago sa pananaw ni Yang Yang. Unti-unti, hindi na lamang isang estranghero si Chunlin sa kanyang isip. Sa halip, nagsimula niya itong tingnan bilang isang taong may kakaibang dating at magandang impresyon. Hindi rin pinalampas ni Chunlin ang pagkakataong iyon. Kinabukasan mismo ay nagmaneho siya ng kanyang Mercedes-Benz papunta sa Peking University upang makita si Yang Yang. Sa isang panayam makalipas ang ilang taon, inilarawan ni Yang Yang ang araw na iyon bilang isang napakaromantikong alaala. Ayon sa kanya, nang lumabas siya sa tarangkahan ng Peking University at makita ang isang Mercedes-Benz na nakaparada sa gilid ng kalsada, agad niyang naramdaman na iyon ang sasakyan ni Chunlin. Maayos itong nakabihis noong araw na iyon at maingat pa itong naglagay ng pabango at taglay nito ang anyo ng isang elegante at edukadong ginoo. Habang nakangiti, lumapit ito sa kanya na may hawak na isang malaking bouquet ng sariwang bulaklak. Bagamat kalaunan ay inilarawan ng maraming artikulo si Chunlin bilang isang perpektong CEO, iba naman ang aktwal na sitwasyon. Si Yang Yang ay may taas na humigit kumulang 5'7", samantalang si Chunlin ay nasa 5'6" lamang at 10 taon ang tanda sa kanya. Gayunpaman, pagdating sa panliligaw kay Yang Yang, hindi matatawaran ang pagsisikap ni Chunlin. Halos araw-araw siyang nagpapadala ng mga bulaklak, sinusundo siya gamit ang mamahaling sasakyan at dinadala sa mga magagarang lugar. Hindi lamang iyon. Upang magkaroon ng mas maraming pagkakataong mapalapit sa kanya, nagpalista pa si Chunlin sa mga English class sa Beijing. Bagamat 2 beses lamang talaga siyang nakadalo sa mga English class na iyon, sapat na iyon upang unti-unting mabuksan ang puso ni Yang Yang. Pagkatapos ng lahat, si Chunlin ay mayaman, may edad na may kaakibat na karanasan at may malinaw na ambisyon sa buhay. Mga katangiang pangarap ng maraming kabataang babae. Sa kanilang mga pang-araw-araw na pag-uusap, hindi man tahasang ipinagmamalaki ni Chunlin ang kanyang sarili. Madalas siyang magbigay ng mga pahiwatig na parabang wala siyang asawa. Minsan pa ay sinabi niya kay Yang Yang na karamihan sa mga kaedad niya ay may asawa at mga anak na, at tinanong din niya kung sa tingin ba nito ay mukha pa rin siyang nasa 30. Mula noon ay naging pinakamalapit na kaibigan ni Yang Yang si Chunlin sa Beijing. Kapag wala siyang klase, madalas silang lumalabas ng magkasama at kapag may sakit naman siya o may problemang kinakaharap, si Chunlin agad ang unang taong naiisip niyang tawagan at sa tuwing kailangan niya ng tulong, handang isantabi ni Chunlin ang trabaho upang samahan siya sa ospital at alagaan siya. Kalaunan, niregaluhan ni Chunlin si Yang Yang ng isang personal na pager. Simula nang matanggap niya ito,
Para bang lagi na lamang siyang naghihintay ng mensahe mula rito. Ngunit isang pagkakataon, lumipas ang 3 buong araw na walang kahit anong balita mula kay Chunlin. Ang katahimikang iyon ang nagdulot ng matinding pagkabalisa kay Yang Yang. Hindi siya mapakali at halos hindi niya matiis ang paghihintay at doon niya napagtanto na nahulog na pala siya ng lubusan sa pag-ibig. Samantala, si Chunlin na may malawak na karanasan sa buhay at mahusay umunawa sa sikolohiya ng mga babae ay tila alam na alam kung paano makuha ang damdamin niya. Dumating ang kaarawan ni Yang Yang at doon naganda si Chunlin ng engrandeng sorpresa sa isang 5-star hotel sa Beijing. Pagdating niya ay bumungad sa kanya ang 9,999 na matingkad na pulang rosas na nagbigay ng matinding emosyon sa dalaga, dahilan upang hindi niya mapigilang lumuha at tuluyang yumakap kay Chunlin. Sa mga sandaling iyon ay naging opisyal na magkasintahan ang dalawa. Kinabukasan, inanyayahan siya ni Chunlin sa Roman Garden Apartment Complex kung saan nalaman niyang umuupa pala ito ng lugar upang mas mapalapit sa kanya at ipinakilala pa siya sa mga kaibigan bilang kanyang nobya. Kalaunan ay iminungkahi ni Chunlin na doon na siya tumira at dahil sa matinding pag-ibig, pumayag si Yang Yang at nagsimula silang mamuhay ng magkasama. Ang panahong iyon ang naging pinakamasaya at pinakamatamis sa kanilang relasyon hanggang sa dumating ang puntong kinailangan niyang pumili sa pagitan ng kanyang karera at pag-ibig. Sa huli, pinili ni Yang Yang na manatili sa Beijing at isuko ang kanyang trabaho bilang flight attendant upang makasama si Chunlin, isang desisyong tuluyang nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Sa panahong iyon ay nagpakasal ang kanyang ina sa lalaking Canadian at nais siyang isama upang manirahan sa ibang bansa, ngunit tumanggi si Yang Yang. Isa na namang itong magandang oportunidad na kanyang pinalampas at habang tumatagal, tila unti-unti niyang isinantabi ang sariling mga pangarap at mas lalong umikot ang kanyang mundo kay Chunlin. Ngunit hindi naglaon, nagsimula siyang makapansin ng mga kakaibang bagay. Kapag nasa bahay si Chunlin at may kausap sa telepono, palagi itong gumagamit ng lokal na dialekto. Bagamat hindi naiintindihan ni Yang Yang ang wikang Fujianese, may ilang salita siyang nahuhuli gaya ng anak at business trip. Mas lalo siyang nagduda dahil kahit harap-harapan siyang kausap ni Chunlin habang tumatawag ito, napapansin niyang tila umiiwas ang mga mata nito sa kanya. Dahil sa likas na kutob ng isang babae, naramdaman ni Yang Yang na may malaking bagay na itinatago si Chunlin. Sa halip na direktang kumprontahin ito, sinubukan niyang magtanong sa kasambahay ng apartment. Ang helper na iyon ay mula rin sa Fujian at matagal nang kasama ni Chunlin kaya alam nito ang maraming detalye tungkol sa kanyang buhay. Gayunpaman, sa tuwing magtatanong si Yang Yang ay tila nag-aalangan itong sumagot. Palagi nitong iniiwasan ang usapan at sinasabing mabuting tao si Chunlin at wala siyang dapat ipag-alala. Dahil dito ay halos nakumpirma ni Yang Yang ang kanyang hinala na may asawa at anak na si Chunlin sa kanilang bayan. Napakasakit nito para kay Yang Yang dahil si Chunlin ang kanyang unang tunay na pag-ibig. Hindi niya matanggap ang katotohanang siya ay niloko nito kaya determinado siyang harapin ito at hingin ang buong katotohanan. Nang mabunyag ang lihim ay agad naging emosyonal si Chunlin. Umiiyak itong nagpaliwanag at sinabing matagal nang wala ang pagmamahalan nila ng kanyang asawa. Ayon dito, hindi lamang sila naghiwalay dahil may maliit pa silang anak. Ikinuwento rin niya na bago makilala si Yang Yang, mayroon siyang nobya na estudyante sa fashion school ngunit iniwan siya nito para sa ibang lalaki. Paulit-ulit niyang ipinangako kay Yang Yang na hihiwalayan niya ang kanyang asawa at papakasalan siya. Iginiit din niyang siya lamang ang may kasalanan sa lahat at walang pananagutan si Yang Yang sa sitwasyon. Bagamat pilit at hindi ganap na kapanipaniwala ang ilan sa kanyang mga paliwanag, naapektuhan pa rin si Yang Yang sa mga luha nito. Nag-usap sila ng matagal sa loob ng sasakyan at sa pagtatapos ng pag-uusap na iyon, tila nagbago ng tuluyan ang direksyon ng kanilang buhay.
Kung paanong iniikot ni Chunlin ang manibela ng kotse, ganoon din ang naging pagliko ng damdamin ni Yang Yang. Mula sa isang masaya at romantikong relasyon, unti-unti silang pumasok sa isang mas masalimuot at mas masakit na realidad. Hindi nagtagal ay nabuntis si Yang Yang. Dahil iyon ang una niyang pagbubuntis at ayaw niyang gamitin ang sanggol upang itali si Chunlin sa kanya, nag-usap silang dalawa at nagpasya siyang ipalaglag ang kanyang dinadala. Ang desisyong iyon ay nagdulot ng matinding kalungkutan at pagkabigo sa kanya. Bagamat maalaga si Chunlin sa panahon ng kanyang paggaling, alam ni Yang Yang na sa kasalukuyan ay hindi pa rin siya bahagi ng isang lehitimong relasyon. Dahil dito, nagbigay siya ng ultimatum. Sinabi niyang kailangan ng ayusin ni Chunlin ang kanyang sitwasyon sa loob ng 1 hanggang 2 taon at kailangan itong makipagdiborsyo at tuluyang resolbahin ang kanilang relasyon. Sa panahong iyon, dahil sa kanyang pagkabalisa at emosyonal na pagod, madalas siyang makipagtalo kay Chunlin kahit sa maliliit na bagay. Gayunpaman ay kadalasan na pinipili ni Chunlin na magparaya. Lumipas ang panahon hanggang sa sumapit ang Chinese New Year noong 1999. Magkasama silang nagtungo sa Fujian upang doon magdiwang. Bago pa man magsimula ang pagdiriwang ay malinaw nang sinabi ni Yang Yang ang kanyang kondisyon na kailangan ng magdesisyon ni Chunlin na makipagdiborsyo sa kanyang asawa o tapusin na lamang ang kanilang relasyon. At bagamat nangako si Chunlin, kitang-kita sa kanyang mukha ang pag-aalala. Noong 29 na araw ng 12 buwan sa lunar calendar, bumiyahe siya mula Fujian patungong Xiamen upang makita si Yang Yang. At nang muli silang magkita, pinaalalahanan ulit siya nito na dapat niyang sabihin ang katotohanan sa kanyang asawa, ngunit halatang nag-aalinlangan pa rin si Chunlin. Pagkatapos ng lahat ay mayroon silang anak na mag-asawa. Habang papabalik siya sa Fujian gamit ang sasakyan, nag-alok si Yang Yang na samahan siya sa bahagi ng biyahe, ngunit habang papalapit sila sa expressway, napansin ni Chunlin na wala itong balak bumaba ng kotse. Inisip niyang nais siyang samahan ni Yang Yang hanggang Fujian upang personal na ayusin ang usapin sa kanyang asawa. Lalong hindi naging maganda ang takbo ng kanilang pag-uusap. Sa totoo lang, hindi naman iyon ang orihinal na plano ni Yang Yang, ngunit nang marinig niya ang sinabi ni Chunlin, siya ay nagalit at iginit na sasama siya sa Fujian. Pinilit pa niya itong tawagan ang asawa at sabihin ang kanilang pagpunta. Dahil sa init ng ulo, ginawa nga ito ni Chunlin. Sinabi niya sa telepono na gusto niyang ipakilala ang kanyang girlfriend. Sa kabilang linya, hindi naman ito pinaniwalaan ng kanyang asawa at inakala nitong nagbibiro lamang siya. Ngunit nang makarating sila sa Fujian, biglang nawala ang tapang ni Yang Yang na harapin ang asawa ni Chunlin. Matapos magpalipas ng 1 gabi sa hotel noong bisperas ng bagong taon, sumakay siya ng bus at mag-isang bumalik sa Xiamen. Bago siya umalis ay muli niyang pinaalalahanan si Chunlin na dapat na nitong sabihin ang buong katotohanan at sa pagkakataong iyon, ginawa nga ito ni Chunlin. Nang malaman ng kanyang mga magulang ang nangyari ay labis silang nagalit sa kanya. Dahil dito, naging tensyonado ang buong pagdiriwang ng bagong taon para sa kanilang pamilya. Pagkatapos ng holiday ay dali-daling isinama ni Chunlin si Yang Yang pabalik sa Beijing. Ngunit hindi nila inaasahan na susunod din agad ang kanyang mga magulang. Ginamit ng mga ito ang dahilan na magpapagamot lamang sa Beijing, ngunit ang tunay nilang layunin ay makita mismo ang babaeng karelasyon ng kanilang anak. Mahigpit na tutol ang ina ni Chunlin sa diborsyo at hindi nito nagustuhan si Yang Yang na sa pananaw nila ay naging dahilan ng pagkasira ng kanilang pamilya. Sa panahong iyon naganap din ang tinaguriang Rolex watch incident. Isang araw, bigla na lamang nawala ang Rolex ni Chunlin. Agad na pinaghinalaan ng kanyang mga magulang si Yang Yang at maging si Chunlin ay tila hindi rin ganap na nagtitiwala sa kanya.
Dahil sa insidenteng iyon ay umabot sa mahigit 1 buwan ang kanilang hindi pagkikibuan. Napakasakit nito para kay Yang Yang. Pagsapit ng ikalawang kalahati ng 1999, nagsimula niyang isipin ang pag-aaral sa ibang bansa. Nais niyang magkaroon ng pagkakataong lumayo muna at pag-iisipan ng maayos ang lahat ng problemang kinakaharap niya sa kanyang relasyon. Buong suporta ang ibinigay ng kanyang mga magulang sa planong ito at hindi rin tumutol si Chunlin. Noong Abril taong 2000, nagtungo si Yang Yang sa Switzerland upang mag-aral ng hotel management. Inakala niyang sa wakas ay magkakaroon siya ng katahimikan, ngunit kahit nasa kabilang panig siya ng mundo, hindi pa rin siya tuluyang nakalayo kay Chunlin. Habang nag-aaral at nagtatrabaho bilang intern sa hotel kung saan siya nakatira, madalas pa rin siyang tawagan ito. Kung minsan, kapag pinapatay niya ang kanyang telepono sa gabi, tumatawag si Chunlin sa hotel at isa-isang kinokontak ang mga kwarto mula unang palapag hanggang ika-6 na palapag hanggang matagpuan siya. Sa unang buwan pa lamang ni Yang Yang sa Switzerland, umabot na sa mahigit 30,000 yuan o humigit kumulang $4,500 ang ginastos ni Chunlin sa mga tawag. At sa tuwing may bakasyon, paulit-ulit siyang hinihikayat nitong umuwi. Palagi nitong sinasabing miss na siya nito. Kaya habang ang kanyang mga kaklase ay ginagamit ang kanilang bakasyon upang maglakbay at tuklasin ang iba't ibang lugar sa Europa, si Yang Yang naman ay halos palaging umuuwi upang muling makasama si Chunlin. Bagamat sa karamihan ng pagkakataon ay parang bagong kasal ang pakiramdam nila tuwing nagkikita matapos ang mahabang pagkakahiwalay, nananatiling mabigat sa damdamin ni Yang Yang ang kanyang hindi malinaw na katayuan sa relasyon. Bukod pa rito, unti-unti rin niyang natuklasan ang ilang ugali ni Chunlin na hindi niya matanggap. Halimbawa, marami sa mga kasosyo nito sa negosyo ang may mga relasyon sa labas sa kanilang pag-aasawa. Dahil dito, madalas ding mapunta si Chunlin sa mga lugar ng libangan na karaniwang ginagamit sa pakikipagnegosyo, mga lugar na hindi komportable para kay Yang Yang. Isang beses nang biglaan siyang umuwi mula Switzerland ay nadatnan si Chunlin sa isang karaoke room na may malapit na pagkikitungo sa isang hostess. Sa sobrang galit, naghagi siya ng baso sa direksyon ni Chunlin, ngunit sa halip na humingi ng tawad ay nagalit pa si Chunlin. Pakiramdam niya ay napahiya siya sa harap ng kanyang mga kliyente at nasira ang kanyang imahe. Habang pauwi sila, lalo pang lumala ang sitwasyon. Sa gitna ng kanilang pagtatalo ay hinampas ni Chunlin ang ulo ni Yang Yang gamit ang isang matigas na bagay, dahilan upang dalhin siya sa ospital at tahiin ng 3 beses ang kanyang sugat. Kalaunan, sinabi rin ni Chunlin kay Yang Yang na bumili siya ng bahay sa Beijing gamit ang pangalan ng kanyang asawa. Ipinaliwanag niyang limitado lamang sa mga partikular na mamimili ang bentahan ng bahay at hindi siya kwalipikado dahil may Hong Kong residency siya. Kasabay nito, nabalitaan din ni Yang Yang na nais ng mga magulang ni Chunlin na kapag bumalik na siya sa Switzerland ay papuntahin naman sa Beijing ang asawa at anak nito upang doon manirahan. Malinaw para kay Yang Yang ang ibig sabihin nito na umaasa ang pamilya ni Chunlin na maibalik ang dating relasyon ng mag-asawa. Sa puntong iyon, unti-unti niyang napagtanto na tila isang imposibleng pangarap lamang ang paghihintay na makipagdiborsyo si Chunlin. Sa tuwing umuwi siya, puno ng pagmamahalan ang kanilang pagsasama, ngunit kapag aalis na siya muli, bumabalik naman si Chunlin sa kanyang asawa at anak. Isang katotohanang hindi niya matanggap. Matapos siyang ihatid ni Chunlin sa paliparan sa isa sa kanyang mga pag-alis, gumawa si Yang Yang ng isang desisyong magbabago sa lahat. Determinado siyang tapusin ang sitwasyon sa sarili niyang paraan at pigilan ang paglipat ng asawa ni Chunlin sa Beijing. Sa halip na agad lumipad patungong Switzerland, lihim niyang ipinagpaliban ang kanyang biyahe ng 3 araw. Pagkatapos nito, sa halip na tumuloy sa ibang bansa ay nagtungo siya sa Fujian.
Alam ni Yang Yang na kasalukuyang nag-aasikaso ng mga dokumento para sa Hong Kong ang asawa ni Chunlin. Kaya naman tumawag siya rito at nagpanggap na empleyado na humahawak ng proseso ng aplikasyon. Sinabi niyang kinakailangan munang sumailalim sa paunang medical examination. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa bahay ng pamilya ni Chunlin dala ang mercury na nakuha mula sa 10 thermometer. Ayon sa mga ulat, pinilit niya ang asawa ni Chunlin na uminom ng bahagi ng mercury at pagkatapos ay pinahawak dito ang isang pregnancy test kit gamit ang bibig. Makalipas ang ilang minuto at wala siyang nakitang kakaibang reaksyon, muli umano niya itong pinainom ng natitirang mercury. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, mabilis siyang umalis at bumalik sa Switzerland. Hindi nagtagal, nakaramdam ng kakaiba ang asawa ni Chunlin at agad nitong ipinaalam ang nangyari sa kanyang asawa. Nang marinig ni Chunlin ang paglalarawan sa babaeng bumisita sa kanilang bahay, agad niyang pinaghinalaang si Yang Yang iyon. Dahil dito, pinayuhan niya ang kanyang asawa na magtungo kaagad sa ospital para magpasuri. Kinumpirma ng mga pagsusuri na nagkaroon nga ito ng mercury poisoning. Sa kabutihang palad, dahil mabilis itong nabigyan ng lunas ay hindi nagdulot ng permanenteng pinsala ang insidente. Bagamat nakumbinsi ni Chunlin ang kanyang asawa na huwag magsampa ng reklamo sa pulisya, tuluyan ng nasira ang relasyon nila ni Yang Yang. Mula noon ay nagsimula na siyang umiwas dito. Samantala, nawalan na rin ng pag-asa si Yang Yang. Nais niyang lumipat sa Canada upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at tuluyang magsimula ng panibagong buhay. Noong Abril taong 2001, bumalik siya mula Switzerland upang magproseso ng Canadian visa. Bagamat lumalayo na si Chunlin sa kanya, paminsan-minsan ay nagkakaroon pa rin sila ng komunikasyon. Tumutulong pa rin ito sa ilang bahagi ng kanyang aplikasyon para sa visa. Gayunpaman, hindi na sila magkasama sa iisang bahay. Sa panahong iyon, umuupa na si Yang Yang ng sarili niyang tirahan at pagsapit ng gabi ng ika-27 ng Hunyo. Bandang hating gabi ay nagtungo siya sa bahay ni Chunlin. Alam niyang dahil sa uri ng trabaho nito ay madalas itong umuwi ng 10 oras ng gabi at gaya ng kanyang inaasahan, eksaktong hating gabi nang dumating si Chunlin. Pagkakita sa kanya ay agad itong nagtanong kung bakit nandoon siya. Sumagot naman si Yang Yang na gusto siyang makita at may gusto siyang sabihin sa kanya. Ngunit malamig ang naging tugon ni Chunlin at sinabi nitong may trabaho siya kinabukasan at pinauwi siya. Tumanggi si Yang Yang at dahil dito, napilitan si Chunlin na papasukin siya sa bahay. Pagpasok nila, halos hindi na siya pinansin ni Chunlin at dumiretso ito sa banyo. Habang naghihintay, tila narinig ni Yang Yang na may kausap itong babae sa telepono. Labis siyang nagalit at bilang ganti, sinabi niyang mayroon na rin siyang ibang kasintahan at nagbitaw pa siya ng iba pang mga salitang alam niyang makapagpapagalit kay Chunlin. Nagkaroon ng matinding pagtatalo ang dalawa at pagkaraan ng ilang oras ay nakatulog si Chunlin. Ngunit si Yang Yang ay hindi mapakali. Habang nakatitig sa natutulog na lalaki, isa-isang bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng pinagdaanan nila sa loob ng maraming taon. Ang mga masasayang sandali, mga pangako, mga kasinungalingan at mga sakit na kanyang tiniis. Pagkatapos ay naalala niya ang tawag sa telepono na narinig niya kanina at dahil dito, kinuha niya ang cellphone ni Chunlin upang tingnan ito. Posibleng nagising si Chunlin dahil sa ingay. Nang makita niyang hawak ni Yang Yang ang kanyang telepono, agad siyang nagalit at inagaw niya ito pabalik habang pinagmumura at sinisigawan siya. Mula rito ay mabilis na lumala ang sitwasyon. Sa sumunod na kaguluhan, nagkaroon ng marahas na pagtatalo sa pagitan nila. Habang nag-aagawan at nagtutulakan, nasaksak si Chunlin sa tiyan gamit ang isang kutsilyo. Nagulat si Yang Yang at agad na nabitawan ang sandata ngunit hindi doon nagtapos ang komprontasyon.
Nagpatuloy ang kaguluhan at sa gitna ng matinding emosyon at pisikal na pagkikipagbuno, nagtamo si Chunlin ng maraming sugat sa leeg at dibdib. Makalipas ang ilang sandali ay kapwa naubusan ng lakas ang dalawa at ayon sa ulat, ang huling sinabi umano ni Chunlin ay umalis ka, ayaw ko na sayo. Pagkatapos nito ay tuluyan na siyang nawala ng buhay at sumagot naman si Yang Yang na isasama kita. Kasunod nito ay sinubukan niyang linisin ang pinangyarihan, inilipat niya ang katawan sa banyo, nilinis ang mga bakas ng dugo sa loob ng bahay at nilabhan pa ang mga kumot at kurtinang may mansya. Ipinasok din niya sa mga garbage bag ang kutsilyo, mga tuwalyang may dugo at iba pang bagay na may kaugnayan sa insidente. Pagkatapos ay ginamit niya ang sasakyan ni Chunlin upang itapon ang mga ito sa isang basurahan sa kalapit na residential area. Matapos iyon ay bumalik siya sa kanyang inuupahang tirahan upang kumuha ng malaking trunk. Nang bumalik siya sa bahay ni Chunlin ay napagtanto niyang hindi sapat ang laki nito. Dahil dito, muli siyang lumabas upang bumili ng mas malaking maleta. Ngunit sa kanyang pagbabalik, nalaman niyang nakatawag na pala ng pulisya ang kasambahay at dahil dito, tahimik siyang umalis sa lugar. Pagkatapos ay nagtungo siya sa isang malapit na ospital upang magpagamot ng mga sugat sa kanyang mga kamay at kalaunan ay lumipat ng tirahan. Noong 8 ng Oktubre, habang nasa Canada Consulate upang mag-asikaso ng visa, nakilala siya ng mga otoridad matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Agad siyang inaresto ng pulisya at sa investigasyon. Lumabas na bago siya umalis sa bahay ni Chunlin. Dinala niya ang cellphone, relo at iba pang personal na gamit nito. Ginamit din niya ang Audi ni Chunlin. Dahil dito, 2 kaso ang isinampa laban sa kanya, pagpatay at pagkuha ng ari-arian. Noong 9 ng Setyembre taong 2002, inilabas ang hatol sa unang paglilitis. Hinatulan si Yang Yang ng kamatayan, ngunit hindi niya tinanggap ang desisyong iyon at agad siyang naghaya ng apela upang muling suriin ang hatol ng hukuman. Noong 8 ng Agosto 2003, matapos timbangin ng hukuman ang lahat ng pangyayari sa kaso, kabilang na ang panlilinlang ni Chunlin kay Yang Yang at iba pang mahalagang salik, binago ng hukom ang naunang hatol. Sa halip na agarang parusang kamatayan, hinatulan si Yang Yang ng death sentence na may 2 taong reprieve. Kung babalikan ang buong pangyayari, makikitang ang trahedya ni Yang Yang ay hindi lamang bunga ng isang gabing insidente, kundi ng unti-unting pag-ikot ng kanyang buhay sa isang relasyong puno ng komplikasyon at hindi malinaw na mga hangganan. Sa paniniwala niya, ipinaglalaban lamang niya ang kaligayahang matagal niyang hinahangad. Ngunit sa bawat desisyong ginawa niya, lalo lamang siyang napalapit sa sitwasyong kalaunay hindi na niya matatakasan. Sa huli, nauwi ang lahat sa isang trahedyang nagdulot ng matinding pagdurusa sa maraming taong nasangkot at iniwang wasak ang mga buhay na dati puno ng pag-asa. Ito ang kaso ni Yang Yang at Chunlin, isang kwento ng pag-ibig na nauwi sa kapahamakan. Kayo, ano ang inyong pananaw sa kasong ito? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na video.